Binili ng prinsesang Saudi ang kastilyong ito noong 2016 para gawing world-class na hotel. Ngunit dahil sa trahedya, napabayaan at unti-unting nasira ang chateau. Nagsimula ang kasaysayan nito noong 1800 at 66 nang ipatayo ito para sa isang marangal na pamilyang Pranses na nagbigay sigla at halakak sa mga bulwagan. Ilang henerasyon ang lumaki rito, ngunit habang lumilipas ang panahon at lumipat ang pamilya, halos mapabayaan na ang kastilyo. Dumating ang pagligtas mula sa hindi inaasahang panig. Pamilyang Moroccan na yumaman sa Belgium gamit ang tradisyonal na neoklasikong arkitektura. Binili nila ang chateau at buong pagmamahal itong ibinalik sa dati nitong karangyaan. Pinagsama ang kanilang sariling kultura sa makasaysayang katangian nito. Umasa ang pamilya na buhayin muli ang chateau, pero dahil sa pabago-bagong kapalaran at problema sa pera, napilitan silang ibenta ito noong 2016. Isang prinsese ang Saudi ang bumili dahil nakita niya ang malaking potensyal ng estate. Siya at ang asawang negosyante ay nagplano gawing world-class luxury hotel ang chateau. Ngunit dumating ang trahedya nang biglang pumanaw ang kanyang asawa. Iniwan ang mga plano kaya muling natahimik ang bulwagan ng chateau at di tiyak ang kinabukasan nito. Kamusta? Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie, si Seb ay nasa likod ng kamera ngayon. Kamusta diyan? At nag-film kami ngayon ng isa na namang kamanghamanghang kastilyo dito sa bansang Pransya na may kakaibang kwento tungkol sa isang pamilyang Moroccan na ginawang hotel ang lugar na ito, pero sa kasamaang palad ay nalugi. Sobrang excited kami na ipasyal kayo dito sa lugar na ito dahil kakaiba talaga ito kumpara sa ibang mga kastilyong na film na namin dati. Tara, punta tayo sa unang palapag. Sa nakaraang dekada, nakabisita ako sa maraming abandonadong gusali sa mundo at natuklasan ang kasaysayan at mga dating nanirahan doon. Dati itong kastilyo ng isang pamilyang Moroccan. May bakas na mga kilalang arkitekto sa bawat detalye ng lugar na ito. Paano kung mabigyang buhay nating muli ang kanilang kasaysayan at makukulay na kwento? Dito pumapasok ang InVideo AI. Sa ilang simpleng prompt lang, kaya nating likhain muli ang kasaysayan at buhayin ang nakaraan. Ipapakita ko kung paano. Magsisimula tayo sa isang text prompt. Eksena ng pamilyang Moroccan ng mga arkitekto na bumili at nirestore ang bawat detalye ng isang abandonadong French chateau. Ipakita rin silang may marangyang salusalo sa hapunan matapos makumpleto ang proyekto. Dahil dito, nabuhay muli ang kwento ng pamilyang arkitekto gamit ang InVideo AI. Ikaw ang maaaring maging direktor ng sarili mong video at baguhin ang bawat aspeto nito sa pamamagitan lamang ng pag-type ng mga pagbabagong gusto mong gawin sa isang text prompt. Halimbawa, pagbabago ng estilo ng kastilyo. Didn't run well. And yeah, this is... Pinapasimple ng InVideo ang pag-edit. Gusto mo bang magdagdag ng AI-generated na boses o paikliin ang video? Mag-type lang ng prompt, tapos na agad. Mabilis, madali, at nako-customize. It is really a shame. Hindi lang ito pagpapanumbalik ng gusali, kundi paghahabi rin ng tapiserya ng dalawang kultura. Ang chateau, na taglay ang elegante nitong balangkas at nakaligtaang alindog, ay magsisilbing liham ng pag-ibig nila para sa pinagmulan at tinaharap nila. Naglabas ang InVideo AI ng mas makapangyarihang version 3 ng kanilang software na nalalampasan pa ang Sora at Runway. Ang tanging limitasyon mo ay ang imahinasyon mo. Kung nais mong buhayin muli ang kasaysayan, magkwento ng mga kwentong hindi pa naririnig, o hayaang umagos ang iyong pagkamalihain, gamitin ang link ko sa description para doblehin ang mga minuto mo sa paggawa ng video sa unang buwan gamit ang InVideo AI. Salamat sa InVideo AI sa pag-sponsor ng video na ito. Uy, may QR code din dito kung gusto mong i-scan. Tara, simulan na natin ang epic na pag-explore ng kastilyong Islamiko ngayon. Susunod ako sa'yo. Oo, sumama ka sa akin. Tulad ng nakikita mo sa lahat ng ito, unti-unti nang nasisira ang lugar na ito. Mga 8 taon pa lang itong inabandona, pero sa tingin ko, hindi na talaga ito maliligtas sa ngayon. Oo, sangayon ako dyan. Dito banda, bumabagsak na.
Kapag nagsimula ng gumawa sa basement, mapapansin mo na malapit nang bumagsak ang buong lugar kasi pumapasok na ang tubig, nagkakabagsakan ng mga bagay, medyo nakakabaliw talaga. Ginamit ng mga taong ito ang kastilyo bilang huling pagsubok dahil nalugi na ang kanilang negosyo sa arkitektura. May natira pa silang pera at inilaan lahat dito sa proyektong ito. Pero sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng kastilyo o hotel. At ayon, ito ang naging resulta, isang lugar na napabayaan. These people were called. What they Wow, makikita mo ang amag kahit saan dito sa magandang hagdang ito. Sayang talaga. Talagang sayang. At kung titingnan mo dito, tingnan mo. Ayan ang petsa, 2016. Iniwan na ang lugar na ito. Literal nilang iniwan lahat ng gamit nila nang bumalik sila sa Morocco. Pati lahat ng susi at iba pa ay nandyan pa rin. Saan tayo magsisimula? Mukhang interesante ba ang kwartong yon? Oo, sigurado. Sa tingin ko, opisina niya yon. Ito ang opisina o parang bilog na silid aklatan nito. Oo, sa tingin ko, tama ka. Marami-rami pa rin mga librong naiwan dito. Oh, some mineral. Ay, gusto ko ang pagkakadisenyo nito. Tinan mo ito, aklat pambasa, mga aklat ng kasaysayan. Oh, that's heavy. Yes. Mga aklat pang negosyo. O mga negosyante, maraming aklat tungkol sa negosyo, mga aklatan ng negosyo. Pero lahat ng ito ay mga aklat na Pranses. Pero alam mo, nagsasalita rin ng Pranses ang mga tao sa Morocco at madali lang yon dahil unang nanirahan ang mga taong ito sa Belgium. Pero nagsasalita rin sila ng Pranses. Pagkatapos, lumipat sila sa Pransya at binili ang kastilyong ito. At dito, syempre, nagsasalita rin sila ng Pranses dahil nasa Pransya tayo. Pero oo, nakita mo raw ang ilang plano ng arkitektura, sabi mo kanina? Ito ba yung mga ito dito? Oo, tingnan mo. Tingin ko mano-manong ginuhit ang mga ito. Oo, ay wow, pati tropeo. Thing underneath that. Larawan ba ito ng kastilyong tinitingnan ko? Look at that. Hindi ito larawan ng kastilyong ito, kundi ng ibang lugar. Habang nagdidisenyo siya ng bagong neoclassical na arkitektura, Maganda yon at negosyo rin nila yon, tama ba? Tingnan mo yan. sa tingin ko, kailangan pa natin ng ganito. Oo, hindi malinaw kung ano ang tawag sa mga taong ito o kung ano ang pangalan nila. Pero nakikita natin ang pangalang ito dito. Parang Pranses ang tunog, kaya hindi ako sigurado kung ito nga ang apelido ng pamilyang ito. Do a new venture, but Wow! Tama ka Sam, kailangan pa natin ng mas maraming neoclassical na arkitektura sa mundo dahil ito'y kagandahang pangmatagalan. Exact. Sobrang gusto ko talaga ito. Ito ang pinaka-sustainable na arkitektura. May ipapakita pa ako sa'yo dito. Tingnan mo yan, grabe. Isang hardin. Kahit 1,000 taon pa ang lumipas, sasabihin pa rin ng mga tao na maganda ito. Ganito ang gusto natin sa mga lungsod. adding a vibrant and distinctive touch. Ilang mineral o korales kaya? Mukha itong korales. Oh. Iyan ay isang utak coral. Kailangan ko bang mag-ingat ng husto dito? Patay na pala ito. Ay, ang bigat nito. Sobrang, Diyos ko, hindi ko man lang kayang buhatin. Blending historical inspiration with modern refinement. Uy, tingnan mo. Uy. Oo, tunay na kalansay ng utak coral ito. Sige, kailangan ko na itong ibalik. For its architectural significance. Grabe, hindi ko inasahan na ganito kabigat ang coral. Akala ko magaan lang, pero ang bigat pala talaga. Uy, tingnan mo yan. Yan ang unang artepakto ng mga tao. May nakasulat na Arabe o kaya Moroccan sa ilalim yan. Pero mukha siyang lalaking Iraqi-Moroccan. Tingnan mo yan. Tradisyonal na sombrero. Oo. Nakapunta na ako sa Morocco minsan at nakita ko ang mga tao na suot yan. Kaya alam ko. Nakapunta na rin ako sa Hilagang Afrika. Kaya may kaunting alam ako tungkol dito. Pero hindi masyado. Anong meron tayo dito? 1st of May Fête Travail. Ibig sabihin yan ay pista ng paggawa. Naniniwala ko masipag siya. Masipag talaga ang taong ito. Matapos mabigo ang negosyo nila sa neoclassical na arkitektura, agad silang sumubok ng bagong negosyo. Sa kasamaang palad sa negosyo, laging may panganib at minsan hindi nagubuma ang mga panganib na yon. inches around. But here they have like this table.
Itinayo mula 1866 hanggang 1868 sa ilalim ng paggabay ng arkitektong si Louis Tartier. Ipinapakita nito ang neoclassical na arkitektura ng Pransya noong ika-19 na siglo. Pinatitibay ng matatayog na parisukat na tor ang symmetrical nitong disenyo, tinatampukan ng matatarik na bubong na babalutan ng masalimuot na mga glaze na tile, habang ang geometric na disenyo ay nagbibigay ng kakaibang dating. Here, if you look over here, we can see that Kitang-kita ang Neo-Renaissance na estilo sa balanseng proporsyon ng chateau, klasikong detalye at diin sa marangyang palamuti. Ang estruktura ay nagpapakita ng romanticismong disenyo ng ika-19 na siglo. Pinaghalo ang inspirasyong historical at makabagong pagpipino. back in the time. And I moved here. In Belgium, we also have a lot of neoclassical art. Noong 2014 isang prinsesa ng Saudi ang pumili sa kastilyong ito dahil sa kahalagahan ng arkitektura na bighani sa maringal at masalimuot nitong disenyo na sumasalamin sa estetiko ng panahong iyon. Of course, before these people moved in here, French people used to live here and they had their own design choices and designed the castle in their way. And I think also a mirror used to be behind here. But that's gone by now. Beautiful thing. Kahit na mga taga-Morocco ang mga taong ito, pinanatili pa rin nila ang lahat ng tradisyonal na arkitektura sa loob ng lugar na ito. At yan ang talagang hinahangaan ko tungkol dito. May ilang arkitekturang Moroccan dito na makikita pa natin mamaya. Pero karamihan ng arkitektura at kasangkapan ay nananatiling typical Pranses, gaya ng nakikita ninyo. Mukha itong medyo luma at sira na, pero ito ang dating bulwagan ng pasukan ng lugar na ito. Tunay na kamangha-manghang bulwagan ng pasukan para sa isang kastilyo. Beautiful. With that marble. Medyo kakaiba ito. Sasabihin ko na agad kasi kadalasan inaasahan mong may bukas na lugar lang na may ilang upuan sa paligid. Pero dito may mesa sa gitna na talagang kakaiba. Saan ayun ako? Oo, at may maganda rin chandelier sa itaas dito. Gusto ko yung crown molding sa itaas. Pero halata na rin lahat ng bitak sa kisame. Tiningnan ko ang estruktura ng kastilyong ito at sa tingin ko, hindi na talaga ito maliligtas. Dito, kung titingnan mo dito, makikita natin ang napakadandang mesa na may marmol. Pero sa itaas din yan ang watawat ng aking bansa. Ito mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, pula, dilaw, itim ang watawat ng Belgium. Kaya ang mga taong ito ay galing Belgium noon at lumipat sila dito. Ang Belgium ay maraming neoklasikong arkitektura sa mga lumang lungsod at sentro ng syudad, kaya halata na negosyo yun doon yung mga sungay ng usa sa itaas. Lovely. Seat here in the corner. Siguro mula sa mga dating may-ari. Siyempre, bago lumipat dito ang mga taong ito, mga Pranses ang nakatira dito at sila ang may sariling disenyo at inayos ang kastilyo ayon sa gusto nila. Sa tingin ko rin, may salamin dati sa likod nito, pero wala na yan ngayon. Magandang mesa sa ilalim. Napaka-interesante talaga ng pamilyang ito. Oh. Belgian pero may lahing Moroccan. Napaka-nasyonalista ng Belgium. Nakita ko na ang maraming bandila. Tama, wala kahit isang bandila ng Morocco dito. May ilang Islamic na libro na makikita natin pero walang galing Morocco. Baka dito na talaga sila lumaki sa Belgium at mas nararamdaman nilang Belgian sila. Gusto ko yung fireplace dito. Ang ganda talaga. Lalo na yung puting marmol na ginamit dyan. Isa to sa mga paborito ko sa tingin ko. Oo, ang ganda talaga. May mga gamit pa ng fireplace na naiwan dyan. Pinaka gusto ko dito, yung metal lens sa loob. Tapos, meron pa tayong aristokrata, yung taong ipininta dyan. Isa to sa mga paborito kong klase ng painting na isinama sa isang kasangkapan. Hindi ko alam kung sinong lalaking ito. Malamang importante siya pero... Bagay siya sa bote ng kunyak. Oh, tignan mo yung bola. Oh, ang ganda ng fireplace na yan kasama yung panangga sa apoy. Nandyan pa pati yung trigo sa harap. Oh, interesante to. May maliit tayong brush dito. Mukhang ordinaryo lang siya pero may presyo pa. Nakalagay 6 na francs at 90. Kaya francs pa ng Pransya. Kahit 20 taong gulang na ang brush na to. At syempre, huwag kalimutan yung kampana ng fireplace. Ang ganda ng upuan dito sa kanto. Sinubukan na nilang tabingan ito. They're completely punctured.
May mga alarma pa nga at kung ano-ano, pero wala nang gumagana, lahat sira na. And Isa pang malaking USA ang nakasabit dito sa pader. Wow, baka nabaril ito sa paligid ng mga bukirin ng kastilyo, sa mga gubat sa paligid ng kastilyo. Maraming gubat dito. Oo, siguro nun pa, baka yung mga dating may-ari, baka pati yung mga Arabo o mga taga-Morocco, mahilig manghuli noon. Isang warthog. O Sam, para sa gabing ito, gusto kong tingnan natin ang Michelin Guide at maghanap ng magandang restaurant. Wow, isa ito sa mga lumang Michelin Guide. Oo, para sa lahat ng hindi nakakaalam, ang Michelin, yung kumpanya ng gulong, naglalabas din ng Michelin Guide. Dati silang umiikot sa Pransya, pero ngayon sa buong mundo na para i-rate ang mga restaurant at magbigay ng Michelin stars. Kaya ayun, napakaganda, isang piraso ng kasaysayan. Maraming tropeo ang makikita mo dito, mga medalya, tropeo, at oo, masasabi kong mga matagumpay na tao. Wala talagang mga flake doon. Dito, meron tayong maliit na... here you can even see. Tingnan natin kung may mga petsa dito. Hindi rin, hindi ika-18, ika-19 ng Mayo, hindi. At isa pang magandang piraso ng kasangkapan dito sa monitor sa pader. It's so lovely. Even like the drink. Kailangan pa naming ipakita ang kusina dito, pero medyo magulo, gaya ng kita ninyo. Nagkalat lahat at hindi ito kusinang bagay sa kastilyong ganito. Kaya siguro hindi na natin dapat masyadong ipakita ang lugar na ito dahil... Wala namang talagang interesting dito. Wala. Napansin ko parang ayaw nila sa halaman. Anti-halaman. Gets ko ang ibig mong sabihin. Talagang butas-butas na ang mga halaman doon. Oo, pero masasabi ko pa rin na buhay pa rin ang kusina, lahat nandito pa at oo. Kinda. Okay. Kita mo naman, lahat ng plato at iba pa ay iniwan lang dito. Wow, nandito pa rin ang petsa. Crown mold in gold on the top. Sige, punta na tayo sa mas interesting na mga kwarto. May ilang pang mas interesting na kwarto sa side na ito ng kastilyo at talagang ipapakita nila ang kwento ng mga taong ito. At saka, napansin mo ba itong mga pinto? May mga salamin sila. Medyo nagdibigay ito ng malawak na pakiramdam sa loob ng kwarto. Pinalalaki nito ang espasyo ng kwarto. Sige, pumasok ka. Wow! Just detaching. Maligayang pagdating sa isang magandang silid kainan. Napakakaraniwan para sa isang pamilyang Moroccan, syempre. Pero pati na rin sa isang kastilyo, magkakaroon ka ng malalaking hapunan. Tulad ng nakikita mo, nakahain pa rin ang buong mesa na may lahat ng kubyertos at lahat ng gamit na ginagamit ng mga tao noon. Dito makikita mo pa ang mga tradisyonal na sarera na ginagamit nila sa pagsilbi ng tsa. Gawa ba ito lahat sa ginto? Malamang gold-plated lang, di ba? Sa tingin ko. Oo, ang ganda talaga. Pati na yung mga inumin at lahat, may mga kandila pa sa mesa. Put it in here, and then you can put it in your tea. Because Moroccan people, of course. Actually, wait, this is... Tingnan mo ang gandang porcelain na meron tayo. Ito ba ay Arabic o French? Nakikita ko ang kombinasyon ng Arabic, French at maging Asian. Sige, tingnan natin sa likod. Baka may makita tayo doon. Full cabinet though. Also film these. Oh, sigurado Arabic yan. O pero nakasulat China. Tingnan mo. Wow, wonderful. Tingnan mo yung napakadandang porselana. Sige, at kailangan din nating ipakita ang chandelier sa ibabaw ng mesa ron. Hindi pa natin yan nasasali. Napakagandang kristal na may crown molding na ginto. Nasa ibabaw niyan. Sobrang gusto ko ito, Sam. Sa kasamaang palad, gaya ng sinabi natin kanina, talagang gumuguho na ang lugar na ito. Kita mo na agad ang mga bato na bumubuo sa kastilyo. Nagkabitak-bitak ito. Oo, kapag hindi inalagaan ang ganitong kastilyo, tiyak na magigiba ito. Sabi mo nga, nagkakabitak-bitak na ang kwarto. Oo, nalalaglag na ito. Ay, ang buong istruktura ay talagang humihiwalay na mula rito. Ang ganda ng upuan dito sa sulok at may piraso ng crown molding na nakahiga sa sahig. Grabe, grabe. Of course, Islamic people. Salamin sa dingding. Salamin sa dingding. Sino ang pinakamaganda sa kanilang lahat? Si Leslie. Okay, let me come over there. Let's see what...
Halika, tingnan mo. Gusto ko ring ipakita ang kabinet na ito. May mga leon at inukit na linya sa gilid. Gusto ko yan para sa bahay ko someday. Oo, tapos meron tayong mga maliliit na porcelain ng palayok at talagang para ito sa pulot. Kaya kung may pulot ka, dito mo ilalagay. At pagkatapos, pwede mo itong ilagay sa tsaa mo, gaya ng ginagawa ng mga Moroccan, syempre. Sandali lang, alam ko to. Alam mo? Sa kultura namin, ito ay pangkuhan ng olibo. Oo, pangkuhan ng ulibo. Oo, ganon din sa mga Hudyo. May olibo rin doon. Oh wow, oo, baka interesante ito para sa kanilang lahat. Sige, natututo ka araw-araw. Magandang kabinet, pero videohan mo rin ang mga pintuan sa ibaba. Tingnan ko kung makakarating ako dyan. Oh, may mga ibon sila dyan. Ay wow, ang ganda. Sige. Oo, gusto ko itong kwartong ito. At pagkatapos, pag lumipat tayo mula dito, meron tayong desk area. Dito ginagawa ng may-ari ng kastilyo ang lahat ng trabaho niya. Isa siyang negosyante. At lahat ng gamit niya ay nandito pa rin sa mesa. Pero makikita mo na bumabalik na ang kulturang Islamiko. Nandito si Hassan II. Ito ba ay isang Quran? All in gold, embossed. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, ito ay isang libro tungkol kay Muhammad. Siguro, Ang propeta ng Islam. Ang propeta ng Islam o Muhammad Hamildullah. Oo, at ngayon nandito na ang Quran sa tingin ko. Oo, grabe. Maraming impluensyang Arabe o Islamiko sa bahay na ito, syempre. Mga Muslim sa Timog Aprika, meron din dito. Grabe. Yeah. and then the Europe. Sige, lalapit ako dyan. Tingnan natin kung ano pa ang natitira rito. Kahit yung malaking upuan ay nandito pa rin sa harap ng mesa. Nakakamangha. Puno pa rin ng mga libro ang buong kabinet. Look at this. This is the best. Nakatayo pa rin dito ang radyo sa lugar ng mesa na ito. Mahilig ako sa mga lumang radyo na ganito. Oh, parang hindi talaga sila tumitigil gumana o nasisira. French room. Tingnan mo, ilang litrato. Kahit isang litrato lang. Ayan, baka siya ito. Baka siya ang padre de pamilya. Ganito talaga ang mga litratong kinukuha sa mansyon na ganito. Oo, mukhang ganito nga dahil nakaupo siya sa harap ng fireplace. Oh, pati, wow, may timbangan pa. Tapos, mag-ingat ka, bumabagsak si Sam. Maraming bagay doon. May timbangan na may ilang pabigat sa gilid. Ang gaganda ng mga pabigat. Sugar in my tea, then there was tea in my tea. It's crazy. And Malaki ang halama na nandito. Sa ibang lugar, nagfi-film kami. Sabi mo yung mga peking halaman, nagbibigay buhay sa mga abandonadong lugar. Totoo yon. Nagdadala sila ng sigla dito. Gustong gusto ko. May Arabic na teksto sa itaas. my favorite fireplace in the house. Lahat ay naka-emboss sa ginto. Wow, ang ganda. Isa pang larawan, siya rin ba yung lalaking nakita natin kanina? Oo, sa palagay ko nung bata pa siya. Oo, siya rin talaga yan. Medyo mas bata pa siya dito. Over there, they can quite not see each other. Eto na naman, meron ulit katulad sa kabilang opisina, suot niya yung espesyal na sombrero na pinag-uusapan. May pirma pa, gaya ng nakikita mo, astig. Gusto ko yan. Ganyan ang kulturang Arabo, pati kulturang Europeo. Kaya gusto ko ulit yung halo ng kulturang Arabo at Europeo dito sa lugar na to. Nakakatuwang makita. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isa sa pinakakamanghamanghang kwarto ng bahay na ito. Oh, mabigat ang mga pintong ito, parang maipit sila. Wow! Tingnan mo to. Ito na yata ang pinakamagandang halo na nakita ko sa pagitan ng kulturang Arabo o Islamikong Moroccan at kulturang Europeo. Meron kang magandang French na kwarto na may parang, alpombra sa sahig, may tea set at lahat ng karaniwang nakikita mo kapag pumupunta ka sa Morocco o ibang bansa. Seremonya ng tsa. Oo, lahat ng gamit nila ay naiwan pa rin dito, tulad ng mga cushion dito, mga baso ng tsaa sa gitna. Sa tingin ko, ito ay garapon ng asukal. Teka, hindi pala, ito ay isang buong garapon ng asukal. Talagang gusto nila ng matamis ang kanilang tsaa at kape. Nagpunta ako sa Mauritania. Mas marami pa akong asukal sa tsaa kaysa tsaa. Dito, talagang nilalagay nila lahat ng matatamis para sa bisita.
Sana may mga datiles din doon. Oo, gusto ko talaga yon. Oo, pero tingnan mo, gustong gusto ko talaga yung pagkakaiba ng ganito at dito naman, yung European style, yung French style. Sa tingin ko, ito ang paborito kong fireplace sa bahay. Oo, sobrang engrande nito. Kasama ng mga magagandang estatwa dito at Ito ay isang lalaki at nananabik siya sa babae sa kabilang side. narito ang babae. At siya ay nakatingin gaya ng nakikita mo. Kita mo, hawak niya ang kamay niya doon, hindi sila talaga magkita. Ang ganda niyan. Gusto ko ang mga kwentong nakaukit dyan. Oo, parang talagang nagkukwento ang mga lugar na to. Oo, ang ganda. Tapos, yung salamin sa taas, ang gandang fireplace din mismo. Grabe. Malapit na ako magsa. Oo, gusto ko ring sumali, umupo, magtimpla ng tsa at magkwentuhan tungkol sa naging araw natin. Ipakita mo rin ang magandang kristal na chandelier sa itaas, pati ang molding sa kisame. Talagang kamangha-mangha. Okay, let's go to the rest of the house. Di ako sigurado kung ano to, nakita mo na ba? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Pero hindi lang yan ang nakita ko. May isa pa akong nakita dito sa sulok. May parang imbakan ng tubig. Siguro dong wala namang French dito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito sa Pransya noon. Parang may gamit din para magtimpla ng kape. O, pwede kang maglagay ng kung ano dyan siguro. Oo, hindi ko rin alam. Parang pwede kang maglagay ng kung ano dito, tubig o kung ano man. Kung may nakakaalam, ilagay nyo sa mga komento. Oo, nakaka-interest. Gusto naming malaman. Ganito mo ilalabas ang likido dito. Anong likido? Hindi ko alam pero... Siguradong espesyal yan kung gagawa ka ng napakagandang lalagyan para dalhin ito. Oo, siguro kape, tsa, o iba pa. Isa pa itong halaman, pero napansin mo na ba sa baba? Mukha siyang kasangkapan, pero hindi naman. Isa itong player ng plaka o radyo. Pero tignan ko, wow! Pwede pala itong buksan ng ganito. Wow. Oo, tapos meron kang kompletong radyo dito sa ilalim nito. Pinagsama-sama ng lahat. At meron ding reel-to-reel player kung hindi ako nagkakamali. Microphone ba yun doon? Beautiful marble tops and everything. Oo, mikropono talaga yon. Baka pwede ka pang mag-record ng musika at patugtugin yan ulit. Wow! That I have to show. Grabe, mga sinaunang teknolohiya na yan. Gusto ko na integrated siya sa cabinet. Hindi mo agad mapapansin na teknolohiya pala. Kaya mas parang mula sa hinaharap ang dating. Oo, at gusto ko talaga yan dito. Madalas kong sabihin na gusto ko kapag ini-integrate nila ang mga kasangkapan sa bahay. Muhammad, may isa pang libro dito at isa pang Quran na nakahiga rin doon. Time to go upstairs. Malaki ang impluensya nila. Lily adored this stairway. Wonderful twisting stairway. Tara, puntahan natin ang iba pang bahagi ng bahay. Bago namin kayo dalhin sa itaas, kailangan muna naming ipakita sa inyo ang isa pang kwarto sa bahaging ito ng kastilyo, kasama na rin ang mga magagandang salamin dito sa mga pinto. Pasok tayo sa loob. Sa kasamaang palad, medyo magulo ito, gaya ng nakikita ninyo. Maraming gamit sa loob ng kwartong ito. Dito, makikita ninyo ang kama na nakaayos pa. Isang typical na French na kama. Ang nightstand sa tabi nito, ang wallpaper na nagbabalat at ang langaw sa likod na maingay. Grabe. Ang ingay talaga. Ay nako, isang putakti pala yon. Hindi paniki, hindi rin langaw. Tingnan mo yan, napakalaking putakti. Grabe. Hindi ko alam kung kita ito sa kamera, pero may malaking lumilipad na hayop dito sa kwarto. Sige, tapusin na natin dito. Mukha itong bahagi ng simbahan. Hindi ito bahagi ng simbahan. Alam ko kung saan mo nakuha ang ideyang yan, pero hall 3 talaga ito. Nilalagay ito sa pasilyo ng kastilyo para sabitan ng coat ng mga tao. Ang ganda. Hindi ito para sa kwarto. Neoclassical na estilo gaya ng nakikita mo, pati ukit na disenyo, magagandang marmol na ibabaw. Gusto ko ito. Sobrang maranya. May nakita akong astig sa sulok ng kwarto na gusto kong ipakita. Tingnan mo ang fireplace sa likod. Ay wow. Napakagandang marble na fireplace na may cassette. Wow! It's still made. Bedsheet still. Gusto ko ito. At kung hindi ka mag-iingat, mahuhulog ka diretso sa basement. Sa tingin ko, sinubukan nilang i-renovate ang ilang bahagi ng lugar na ito. Pero hindi sila nagtagumpay. Gaya ng nakikita mo, wala na ang buong sahig. Grabe. Panahon na para umakyat sa itaas.
Sobrang gusto ko talaga ang hagdang ito. Napakagandang paikot na hagdan papunta sa ikalawa at ikatlong palapag ng lugar na ito. Pero sa kasamaang palad, may mga natutuklap na pintura sa lahat ng dako, may amag sa mga pader at halos pati sa kisame. Sa tingin ko, hindi na ito kayang ayusin. Kailangan mo talagang tanggalin ang lahat ng ito, wow, para makagawa ng bago mula rito. Tingnan mo ang itim na amag sa harap. Napakalaking mansa ng itim na amag. Kakaiba rin ito, di ba? Walang chandelier. Oo nga, May kadenang nababalutan ng tela. mayroon ding ilaw na napakataas. Mukha itong pusod ng sanggol. Oo, mukha talagang pusod ng sanggol. Magandang reference, salamat. Sige, tingnan natin kung ano ang makikita natin dito sa itaas. Napansin ko agad na medyo walang laman ang itaas na bahagi. Sa tingin ko, nung umalis sila papuntang Morocco ulit, marami silang dinalang muebles, lalo na yung mga personal nilang gamit. Kaya siguro wala pa tayong nakikitang pangalan o larawan. Pero oo, ito ang isa sa mga kwarto. Nandito pa ang kama. At heto na naman, isa pang magandang bandila ng Belgium sa sulok doon. Disturbing. He didn't make it. Isa-isa nating tingnan ang bawat kwarto. Teka, ano ito? May naglagay ng kama na baliktad ang pwesto dito sa kwarto na ito. Paano mo nga ba nagawa yan? Ano kayang dahilan nun? Baka gusto lang ng privacy o iba pa. Oo nga. Parang ito, malaking privacy screen dito sa harap ng kama, ayos pa rin. Nariyan pa ang mga sapin ng kama. Sapin ba ng kama yan o kurtina? Kurtina ito, tingnan mo. Kurtina ito na parang sapin ng kama. May kakaibang nangyari sa kwartong ito, baliktad ang kama at may kurtina sa kama. Sige. Kakaiba, ang dami-daming libro ulit sa kabinet na ito. Literatura ang Pranses. Oh, puro literaturang Pranses. Louis Philippe, wow. Hindi ang Noir at ang Rouge. O parang kapanapanabik pakinggan. Oh. At lahat ng tropeo dito sa itaas, kamangha-mangha. Sige. Well, it's also a very old piece if you look at it. Have you ever used one of Tapos, nandito ang pasilong ito. Lahat dito ay nangangaliskis na. Lahat ay literal na nagkakawatak-watak na. Oh, Wow. Sira na talaga ang kastilyong ito. yun? Pero masasabi kong maganda pa rin ang kwartong ito. Gustong gusto ko ang kama na to. Tipikal na Pranses. Have you seen the vanity over there? Talagang maganda, may ilang upuan dito sa sulok. Still lying on top. Tingnan mo ang kama. Oh. Oo, anong gagawin mo dyan? Paninilid. those Russian hats. Oh yeah. Wow. Medyo nakakabahala ito. Hindi siya nakaligtas. May ibon na nakahiga dito sa estante. Dans la collection nationale. National Collection of Islamic Artifacts in the museum? Sige, mag-ingat ka talaga dito dahil kailangan mong lampasan ang mga bitap at huwag mahulog sa butas ng sahig. Nakita na natin ang kalagayan ng kastilyo. Kaya! Lahat ng butas sa sahig. Oo, hindi talaga matatag ito. Ngayon, nandito tayo sa isang kwarto na nasa itaas mismo ng tea room o ng ballroom sa ibaba. Sa palagay ko, ito ang dating pangunahing silid tulugan. Wala nang kama dito ngayon, pero isa ito sa pinakamagagandang kwarto dito sa itaas dahil meron itong teleskopyo doon na tanaw ang hardin at pwede ka ring tumingin sa mga bituin. An exercising bike. May upuan dito at pwede kang pumunta rito sa gabi. Nandito kami mula kahapon at tumingin sa mga bituin kagabi. Ang ganda, kaya pala may teleskopyo dito. The castle is completely empty. It looks like Wala akong makita, puro kaputian lang. Isa rin itong napakatandang bagay kung titingnan mo. but also very sad to see a place Nagamit mo na ba ang isa sa mga ito? Oo, pero hindi kasing tandaan ito. Ay wow! Ito lang mga Celestra na ito. Ay, gumagana. Gumagana pa rin, oo. Gumagalaw pa nga ng napakatumpak. May mga strap pang balat at kung ano-ano pa ron. Ang ganda! Nakita mo na ba yung tokador doon? Oo. May mga sombrero at isang babaeng nakahiga rito. Mga Pranses, ang mga ito.
Oo, pero parang kamukha ng mga sombrerong Ruso. O nga, Astigat ka wili-wili ang lagayan ng makeup. l'Islam dalla Collection Nacional. Pambansang koleksyon ng mga artepaktong Islamiko sa museo. Tama-tama yan at ito ay mula nung 1977. Kaya matagal-tagal na yon. Oo nga. Matagal na ba nilang pagmamay-ari ang kastilyong ito? Maaring oo, kasi may mga lumang gamit kang makikita dito, tulad ng radyo sa ibaba at iba pa. Tama, matagal na sa kanilang kastilyo pero nang gawing pagkakakakitaan, doon nagsimula ang problema kaya kinailangan nilang lumipat. Oh, may ilan pang gamit dito, yung kabinet at bulaklak sa itaas. Wala namang laman yan, sayang. At meron ding exercise bike para magpakondisyon. Sarap sa pakiramdam katabi ng pulang carpet. Oo, ang ganda. Sa kasamaang palad, ang natitirang bahagi ng kastilyo ay lubos na walang laman. Mukhang nung umalis ang mga tao dito, dinala nila ang karamihan ng gamit at pati na rin ang kanilang mga alaala na maganda rin naman. Pero nakakalungkot din makita na ang ganitong lugar ay napapabayaan at unti-unting nasisira. Sana balang araw may dumating na may mabuting hangarin para iligtas ang lugar na ito. Pero parang hindi ito mangyayari. Sobrang laki at mahal kasi ng lugar na ito.